Bigyan niyo siya ng dagdag na oras. Mga walang kwenta. Pinapakain kayong pamilyayuan. Pero sa oras ng pangangailangan, wala kayong silbi. Hindi nyo man lang matalo si Yetcha. Anong silbi ninyo? Aray, Pwede mo na ba akong dalhin sa boss mo ngayon? Miss, si Yacha ay nag-aral sa isang South Korean Taekwondo master. Mabangis ang kanyang mga suntok at sipa. Ayokong malaman kung ano ang kakayahan niya. Gusto ko lang siyang aalisin sa ring. Miss, May, may gustong kumausap sa'yo sa labas. At marami na siyang nabugbog sa amin. Opo. Siya ang anak ni Chen Ping. Chen Feng. Sino? Ang ibig mong sabihin silang Shen Chen Feng? Tumayo kayong lahat. Tumayo. Ilabas niyo silang lahat. Hanapin ang pinakamahusay na pribadong doktor para gamutin sila. Umupo. Papasukin siya. Opo. Miss, ito ay hintayin mo na lang ang kamatayan mo. ang katahimikan bago ang bagyo. Pasensya na. Wala akong magawa. Patawarin mo ako, ito lang ang paraan. Nandito ako ngayon para makipagnegosyo sa'yo. gago ka. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung anong lugar to? At naglakas loob ka pang hamunin kami dito? Upuan. Halika, umupo ka. Magandang magnegosyo ah. Gusto ko talagang magnegosyo. Kailangan ko ng qualification sa boxing match at 100,000 piso bilang kabayaran. Ayos lang. Hindi na kailangan ng kabayaran. Hindi pa ako tapos magsalita. Ayos lang. Umayag na ako. Isang qualification sa boxing at 100,000 piso. Wala lang yan sa akin. Miss Yuan, Nandito na naman si Yecha para hamunin tayo. Ngayon, nagbanta siya na ipapasara niya ang GYM natin. Yetcha? Kaya kung tumulong, Hindi. Si Yetcha ay isang sikat na taekwondo master mula sa South Korea. Hindi siya katulad ni Kim Dongsheng. Alam kong malakas ka lang, Shen. Pero kailangan mo pa ng kaunting oras para makabawi. may tiwala ako. Panoorin mo lang. Sino yan? Bakit hindi ko pa siya nakikita? Si Yecha, 5 beses siyang nanalo noong huli. 3 sa mga kalaban niya ang namatay sa matinding pinsala. Ang 2 pa. Sa tingin ko, hindi na sila makakatayo sa buong buhay nila. Sa tingin ko, hindi rin siya makakatakas sa kamay niya. Nakamaskara pa. Nagpapangga. Kung dadaan ka sa ilalim ng mga binti ko, pag-isipan ko, nabuhayin ka. Ang dami mong sinasabi. Bilisan mo na, tapusin na natin to. May iba pa akong gagawin. Ang dami mong sasa. Bilisan mo na. May iba pa akong gagawin. Lang Shen, ikaw na bahala. Naku po. Si Yacha, agad ginamit ang pinakamalakas niyang galaw. Baka mapahamak si Chen Feng. Ang dali lang. Buksan ang pinto. Ipasa niyo to. Sino mang magbunyag ng pagkatao ni Chen Feng? Huwag niyo akong sisihin kung hindi ako maging maawain. Opo, Ito ang imbitasyon para sa boxing match. At 100,000 piso. Maraming salamat, Miss Yuan. Tinalo mo si Yetcha. At nailigtas mo ang reputasyon ng aming GYM. Karapat dapat ka rito. Bukod pa rito, dahil ikaw ang kakatawan sa aming GYM sa laban, pwede kang mag-ensayo dito sa amin. Salama. Kung gayon, ayos na tayo. Mula ngayon, isa na tayong pamilya.
Huwag mo na akong alalayan. Ayos na ang lahat. Mga galos lang to. Tingnan mo. Magaling na ako. Ayos lang, ayos lang. Tatay, Huwag ka nang gagawa ng kalokohan ulit. Ang tanda na, nakakainis pa rin mag-alala sa inyo. alam ko na. Gets ko na. Ikaw talaga, ang hilig magpaalala. Tay, anak. Nakuha ko na ang invitation sa boxing match. Dito. Tignan nyo to. Mahina na ang mata ni Tay. Ignan nyo yan. Invitation talaga to. Paano mo nakuha to? Dumayo ako sa boxing GYM ni Tai para lumaban ako sa kanila. Ang galing, Chen Feng. Sasama ako sa inyo bukas para mag-register. Deserve na deserve ang pangalang Lang Shen. Ngayon, patutunayan ko sa lahat. Tai, tiwala ka sa akin. Lahat ng nawala sa atin. Babawiin ko lahat yan. MR Park. Anong nangyari? Hindi ba sabi mo, naka-arrange na lahat? Bakit natalo si Yecha? Sino yung lalaking may mask? Nasira ang plano ko para patalsikin ang pamilya Yuan. Dragon slaying plan ko. Paano na to ipagpapatuloy? MR Park. Naayos ko na nga sana. Sinong mag-akala na sa gitna ng lahat? Biglang sumulpot si Chen Feng? Gusto lang niyang makuha ang kwalifikasyon para sa laban na to. Kaya niya nilabanan si Yecha. Paano naman matatalo ni Chen Feng si Yecha? Kilala mo siya. Siyempre kilala ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may sinuman na sumira sa plano natin. Walang sinuman ang makakagalaw sa ating cake. Ako na ang bahala kay Chen Feng. Ako na ang mag-asikaso. Ako ang maghihiganti para kay Yecha. Ako ang maghihiganti para sa kanya. Matagal na kaming magkaibigan. Hindi nyo na ako kailangang alalayan. Tingnan mo. Magaling na ako. Sige, gawin mo na. Tatay. Tatay, gising. Tatay, Nakita mo? tumawag ng ambulansya. Bilisan nyo, tumawag ng ambulansya. Tatay, Tatay, gising ka na. Tatay, 120 ba to? May na-aksidente dito. Nasa Binay Road ako. Pakibilisan nyo. Tara. Tay, Kumapit ka, Tay. Dali. Okay na, hindi kayo pwedeng pumasok. Ang pamilya, magbayad na kayo. Mag-opera na kami agad. magkano ang babayaran? Magbayad muna kayo ng 100,000. 100,000. Xiao Feng, mag-register ka muna. Ngayon ang huling araw. Ang pera para sa pagpapagamot ni tatay. Ako na ang bahala. Mahalaga ang laban. Pero mas mahalaga kayo. Matagumpay ang operasyon. Ang kondisyon ng pasyente ay stable na. Kailangan lang niya ng tahimik na pahinga. At unti-unti siyang gagaling. Salamat, Doktor. Salamat. Anong ginagawa mo rito? Para manood ng palabas, syempre. Nabalitaan kong naaksidente kayong tatlo. Ang saya-saya ng balita. Kaya hindi ko pwedeng palampasin. Ang bilis mo namang makakuha ng balita. Syempre naman. Sabi ko sa inyo, sa susunod na lalabas kayo, mag-ingat kayo sa pagtawid, may 2 mata kayo, hindi bal kung mamatay kayo. Pero masama kung matakot nyo ang driver. Hindi ba? Naintindihan nyo ba? Opo. Kuya, Sabi nila, ang mabuting tao ay hindi nagtatagal. Pero ang masamang tao ay nabubuhay ng matagal. Ang matandang ito, una, halos mamatay sa bagbog, tapos nasagasaan pa ng kotse. Nakakabuhay pa rin siya. Ang tigas talaga ng buhay niya. Sayang lang, hindi kayong tatlo ang magkasama. Ikaw nga ang may gawa ng lahat ng ito. Xiao Feng, Bitawan mo. Pwede kang kumain ng kahit ano, pero hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano. Sabi mo ako ang may gawa, magpakita ka ng ebidensya. Kung hindi, ididemanda kita ng paninirang puri. Pero kahit ako ang may gawa, ano naman ang magagawa mo? Halika, suntukin mo ako. May lakas ka ba ng loob? Chen Feng, hindi ka na ngayon. Ikaw noon. Ngayon, baliktad na. Gusto kitang pahirapan. Parang pagdurog lang ng langgam. Ganoon lang kadali. At ang dahilan kung bakit hindi pa kita pinapatay, ay dahil hindi pa ako nagsasawa. Wala nang 1 oras na natitira. Bago matapos ang deadline ng pagpaparehistro sa boxing. Abot pa ba kayo?
Hu Chen, Lahat ng ginawa mo ay para lang pigilan ang kapatid ko na magparehistro. Sa huli, takot ka pa rin. Tulad ng 3 taon na ang nakalipas. Takot ako? Ako, ang kampiyon sa boxing sa loob ng 3 taon. Matatakot sa isang bagong labas sa kulungan? Kung gayon, bakit mo pinipigilan ang kapatid ko na magparehistro sa lahat ng paraan? At gumagamit ka pa ng ganyang kaduming taktika? Pinigilan ko ba? Sino ang pumigil? Umalis kayo dyan. Huwag ninyong harangan ang pagpaparehistro. Sige na, Bakit kayo nakatunganga? Sejna. Bakit kayo nakatunganga? Walang pera, di ba? Paumanhin po. Nagmamadali akong umalis. Kaya hindi ako nakapagdala ng maraming pera. Ito, 200 piso, gamitin mo muna. Kung kulang pa, humingi ka ulit sa akin. Kasi naman, dati, ang ganda ng buhay ni Xiao Tsue sa'yo. At binigyan pa niya ako ng isang malusog na anak. Ang pinakamahalaga, binigay mo sa akin ang lahat ng ari-arian mo. Kaya nabuo ang Huo Corporation ngayon. Di ba, mga kaibigan? gusto mo bang mamatay? Mga sibilisadong tao tayo. Nandito tayo para manood, hindi para makipag-away. Malapit na ang deadline ng registration. Para sa boxing match. Kaya nyo pa bang maglabas ng 100,000 piso? $100,000 lang. Hindi naman 1 bilyon. Ang yabang naman. Miss Yuan, Kuya Chen Feng, ako na ang bahala dito. Sisiguraduhin ko. Alagaan ko si Tito Chen. Sige na. Mag-register ka na. Xiao Feng. Sige na, bilisan mo. Nandito pa naman ako. Miss Yuan, hindi ko makakalimutan ang tulong mo. Salamat, Miss Yuan. Mukhang gusto mo akong kalabanin. Alam. Sino ka ba para? Kalabanin ng pamilya Yuan? Binibining Yuan, pinapayuhan kitang huwag makialam dito. Hindi mo kayang kalabanin ang nasa likod ko. Makikialam ako. Anong magagawa mo sa akin? Si Chen Feng. O protektahan ko siya. Pigilan niyo si Chen Feng. Sino ang maangahas? Kuya Ho, ang kalaban natin ay ang underground emperor ng Yuncheng, ang pamilya Yuan. Kayo, Ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Naimbestigahan ko na ng malinaw. Sa huli, wala ka pa ring kwenta. Isang basura lang. Kuya. Ang cute mo. Ang cute mo talaga. Malapit na ang deadline. Wala nang darating. Mag-impact na tayo. Sage, mag-impact na. Teka. Magpaparehistro ako sa boxing match. Hindi ba talunan ka lang? Tayo ko sa'yo, gumapang ka na lang dito, para hindi kita patayin. Maghiwalay. Unang round. Handa. Laban. Anyer, ang putla mo naman. natalo si Qin Dongsheng. Nagsisimula pa lang naman ang laban, di ba? Isang suntok lang, kay na si Qin Dongsheng. Naloko tayo lahat ni Chen Feng. Naloko tayo. Nagpapakamahina lang si Chen Feng. Noong lumaban siya kay Qin Dongsheng dati, hindi pa siya naglalabas ng buong lakas niya. Kung talo si Qin Dongsheng dito, ikaw na ang haharap sa kanya sa susunod. Ano naman kung nagtatago siya ng lakas? Hindi na ito 3 taon na ang nakalipas. Ako na ang boss dito.
Kung nakarating siya dito, sa loob ng ring ko siya ayusin. Hindi na ito 3 taon na ang nakalipas. Ako na ang boss dito. Kung nakarating siya dito, sa loob ng ring ko siya ayusin. Ihanda niyo ang training room ko at ang special trainer. Magpapainit muna ako ng katawan. Chen Feng. Akala mo ba kung sumandal ka sa pamilya Yuan, makakabangon ka na? Sa likod ko, ang buong South Korean capital. Bukod pa rito. Ang laban na to ay inayos ng Hu Corporation. Gusto kong matalo ka. Kailangan mong matalo. Subaybayan nyo, bawat galaw ng pamilya ni Chen Feng, habang nagaganap ang laban. Gusto ko ang impormasyon ng lahat sa kanila. Opo. Gusto mong bumangon. Mangarap ka na lang. Feng, mag-relax ka lang. Naniniwala ako sa'yo. Siguradong magiging maayos ang lahat. Naniniwala rin ako sa'yo, Kuya Feng. Siguradong matatalo mo si Hu Chen. At babalik sa tuktok. Salama. Aki-akyat ang mga manlalaro sa ring. Naiintindihan ko. Anong problema, Medyo masama ang pakiramdam ko. Mauna na kayo. Susunod ako agad. Go. Nagkaroon ng biglang myocarditis ang tatay mo. Kailangan ng miyembro ng pamilya na pumunta agad sa ospital. Ginawa ko na ang sinabi nyo. Pinapunta ko na ang pamilya sa ospital. Huwag nyo akong saktan. Huwag kang mag-alala. Basta manatili ka lang dito ng tahimik. Walang mangyayaring masama. Hello, naayos na ang lahat. Sige, naiintindihan ko. Harangin niyo si Chen Ma Chen. Napakahalaga ng laban na ito. Kailangan kong manalo. Opo. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Siyempre naniniwala ako sa'yo. Pero mas mabuti ng handa. Ang pakikipagtulungan natin sa South Korean capital. Nagsisimula pa lang. Hindi ko hahayaang sirain ito ng kahit sino. Mr. Hu, oras na po para sa inyo. Sig. Akala mo ba dahil nakapag-register ka, may mapapatunayan ka na? Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kung sino ang naghahari sa boxing arena ngayon. Masyado pang maaga. Para sabihin yan, di ba? Tingnan mo nga to. Mula sa referee hanggang sa staff. Lahat sila tao ko. Paano ka mananalo sa akin? Sage. Maghiwalay. Handa. Simulan. Bumaba ka. Bumaba ka. Alam ko na may masama kayong balak. Buti na lang sinundan ko kayo. Hindi sapat ang isa. May dumating pa na mas gwapo. Mga kaibigan, masuwerte tayo ngayon. Dali. Dali. Chokehold yan. Bilisan nyo, sabihin nyo sa referee na gumawa ng paraan. Kapag nakakabit na ang chokehold, delikado na si Hu Chen. Bilisan nyo. Anong nangyayari sa'yo? Magising ka. Mag-focus ka.
Huwag mong hayaang makalamang siya. Naintindihan ko. Hindi pa ba dumarating ang ate ko at si Miss Yuan? Umalis po si Miss Yuan kasama si Miss Machen. Hindi pa po sila nakakabalik. Ikalawang round. Handa. Simulan. Ayaw mo bang malaman kung nasaan ang ate mo? Led by BMNI Led B Weinrist. Lumabas na. Lumabas na. Ang signature move ni Hu Shen. Ang headstand pile driver. Kapag ginamit niya yan, mamamatay o masasaktan ang kalaban. Kung ipagpapatuloy mo pa ang laban, mamamatay ang ate mo. Walang hiya. Chen Feng, inaamin kong napakalakas mo talaga. Pero sa ring, ang mahalaga ay diskarte. Hindi ito lakas. 3 taon na ang nakalipas, ako ang nanalo. Pagkatapos ng 3 taon, ako pa rin ang mananalo. Nasa kritikal na sandali na tayo. Kung ako si Chen Feng, susuko na ako. Kung hindi, kapag ginamit ni Hu Chen ang kanyang lakas. Sa natitirang buhay ni Chen Feng, hindi na siya makakapag-boxing. Hindi na siya makakapag-boxing. Bitawan. Makikipaglaban ka sa akin. Sa susunod na buhay mo na lang. Papa, ang sakit ng braso ko. Ana, kailangan mong matutong magtiis. Matutong maging matatag. Sinasabi ko sa iyo, ana, ang mga buto, ito ang pinakamatigas na bahagi ng katawan ng tao. Ngunit ito rin ang pinakamahina. Halika, susubukan ni Papa, Xiao Feng. Tingnan mo doon. Ang braso ko. Subukan mo. Halika, subukan mo. Ang braso ko. Ayos na. Miss Yuan. Seg. Nakontak na. Ayos lang si Miss Yuan at Miss Machen. Komentaryo. Naku, Commentator. Nabuo na ang armbar choke. Mag-isip ka ng paraan. Nagsimula akong mag-aral ng martial arts sa edad na 4. Sa edad na 6, tinalo ko na ang lahat sa martial arts class. Kayo, mawalang kwenta. Hindi pa kayo sapat para sa akin. Kayo. Ayos ka lang ba? Kuya Feng, sinalubog nila ako at sinubukang saktan. Takot na takot ako. Oh. May Ultraman na dumating kanina. Tinalo niya silang lahat. Yemi. Natakot ako. Gusto kong yakap. Dr. Liu, kumusta ang braso ni Hu Chen? Makakapaglaro pa ba siya sa mga laban sa hinaharap? Kahit na naibalik ang braso niya. Pero kung haharapin niya ang ganoong matinding laban, Chen Feng, Presidentes Heng. May lumabas na balita sa internet. Sinasabi na ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Ay may iba pang nakatagong katotohanan. Si Chen Feng ay biktima ng paninira.
Pagkatapos maipost ang balitang ito, hintayin lang natin itong kumalat. Pagkatapos nito, patuloy tayong magbibigay ng mga bagong ebidensya para maging viral ito sa internet. Ang pamilya Hu ay lumawak ng husto nitong 3 taon. Siguradong may sumusuporta sa kanila. Kailangan nating palakihin ang apoy na ito. Hindi ko talaga alam kung paano magpapasalamat sa iyo, Miss Yuan. Kung ganon, pakasalan mo na lang ako. Ha? Biro lang. Tingnan mo, takot na takot ka. Simula nang magkasakit ng malubha ang aking ama, ako na ang humawak sa mga tao, kaya hindi ko na naisip magpakasal. Pero, may isang bagay talaga na kailangan kong tulong mo. Ano yon? Lihim kong inimbestigahan. Nilaso ng aking ama. Nilason? Ang pamilya Yuan ay tila umuunlad, pero sa totoo lang, matagal nang napasok ng mga palabas na puwersa. Puno ng butas. Nagpadala akong tao para imbestigahan. Ang mga puwersang ito ay patuloy na nakikipag-ugnayan kay Zhang Sui. Kasabay nito, sila rin ang tunay na utak. Sa likod ng nangyari 3 taon na ang nakalipas. E paano si Hu Chen at Chang Su? Sila lang ang nakinabang. Ang tunay na utak sa likod nito ay napaka-misteryoso. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin sila natutukoy. Limitado ang mga taong mapagkakatiwalaan ko. Ikaw lang ang tanging mapagkakatiwalaan ko. Kaya nga isa ito sa mga dahilan kung bakit buo ang suporta ko sa'yo. Paano ko naman kayo matutulungan? Ngayong tinalo mo si Hu Chen sa laban, tiyak na sisikat ka ng husto. Siguradong hahanapin ka nila. Gusto ko lang malaman. Hello, hello. Dito po, tingnan niyo po. Salamat, salamat. Sakay na. May pupuntahan tayo. Sasakay ako dahil lang sinabi mo. Akala mo ba pareho tayo? Chen Feng, huwag kang mayabang. Ang 3-time boxing champion. Ngayon ay isa ng walang kwenta. Hindi rin pala maganda ang paningin mo sa investment. Ano? Hindi ako ang gustong makipagkita sa'yo. May iba pang gustong makipagkita sa'yo. Ayoko. Anong kailangan kong gawin para sumama ka? Ano kung? Halikan mo ako. Mukhang hindi mo pa rin ako makalimutan. Ah, Masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Matagal ko nang naririnig ang pangalan nilang Shen. Ngayong nakita kita, totoo nga ang mga sabi-sabi. MR Park. Bakit? Hindi mo pa binibigyan ng saa ang bisita ko. Ako ang hinahanap mo, magpapakilala ako. Ako ang pinuno ng South Korean capital, Park Seong-jin. Inimbitahan kita rito para makipagtulungan sa iyo. Makipagtulungan? Alam ko na ikaw at ang pamilya Yuan ay magkasosyo lang. Ikaw din ang tumalo kay Yetcha sa ring. Ikaw yon. Emye. Talagang malakas ang koneksyon ni MR Park. Kung makikipagtulungan ka sa amin, magagawa kitang maging kampiyon ng boxing match na ito. Bukod pa rito, tutulungan kitang dominahin ang buong Dacia boxing scene para maging alamat ka. Mukhang interesante yan. MR Chen, pirmahan mo ang kontratang ito. Pagkatapos nito, magiging magkasama na tayo. Ang lahat ng pera sa kahon na ito ay sa iyo. Ito ay talagang isang napakagandang pakikipagtulungan. Kung tutulungan ko kayong magtayo ng mga Taekwondo GYM, makakakuha ako ng napakaraming benepisyo. Asa ka, ang taunang dibidendo ng Taekwondo GYM, makakakuha ka ng bahagi. Ito ay puro benepisyo para sa iyo, walang masama. Kaya ang pakikipagtulungang ito, pareho tayong makikinabang dito. Wala kang dahilan para tumanggi, di ba? Pero hindi ko siya gusto. Dahil sa kanya, 3 taon akong nakulong. Imposibleng makipagtulungan ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ngayon na isang kasyasiyang sagot. MR Park, loyal ako sa'yo. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ipagbigay alam mo, utulin ang lahat ng koneksyon sa pamilya Ho. Pagkatapos ng 3 araw, gusto kong makita ang pamilya Ho na bangkarot. MR Park, hindi mo pwedeng sirain ang tulay pagkatapos mong makatawid. Binigyan ko kayo ng pagkakataon, pero wala kayong silbi. MR Park, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Ang Ho Corporation ay nakaraan na. Kung makikipagtulungan ka sa akin, ginagarantiya ko, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa'yo. Ang tsaan na to, para sa'yo. Masarap na tsaa. Ang Wolf God ay Wolf God talaga. Nakakabilib. Sige na. Nakita na ang mga bagay-bagay. Nainom na rin ang tsaa. Gabi na. Mauna na ako. MR Chen, nakalimutan mo ang gamit mo. Ang pagkalimot ko talaga. Ang kontratang ito, pagkatapos ng 3 araw, malulugi ang pamilya Ho. Babalik ako. Sig. Kung gayon, hihintayin ko ang pagdating ng Wolf God.
Gusto ni MR Park na makipagtulungan kay Chen Feng. Bakit ka sumisigaw? Hindi ba't natalo ka sa laban? Ito ba ang tiyak mong paan? Nako ka ni Chen Feng sa ring. Kamakailan, ang mga kooperasyon ng Hu Corporation ay sunod-sunod na huminto. Ang Koreano ang nasa likod ng lahat ng ito. Kung hindi tayo makakaisip ng paan, wala na tayong pag-asa. Ang dami nating pinagkakitaan. Para sa park na yan. Ngayon na wala na akong silbi, itatapon na lang niya ako. Ano ba tayo? Managers Hang, nandito na si Ken Feng. Nasa labas lang siya. Alam ko na, Bakit siya pupunta? Tumigil ka diyan. Hindi ka pwedeng pumunta ngayon. may iba ka pa bang paan ngayon? Umalis ka. Sumakay ka. Bakit mo ako dinala sa hotel? Para mag-check-in, syempre. Kung humihingi ka ng tulong, dapat may tamang ugali ka. Chen Feng, huwag kang sumobra. Zhang Tzu, hindi mo naman siguro iniisip na may kahit kaunting pag-asa pa ako sa'yo, di ba? Masyado kang bilib sa sarili mo. Kung gayon, bakit mo ako dinala rito? May gustong makipagkita sa'yo, syempre. Huwag kang magkamali, Kuya Feng. Ikaw ang gusto kong makita. Kayo. Miss Yuan, wala tayong koneksyon. Bakit mo ako hinahanap? Gusto kong malaman kung sino ang espiang South Korean capital na inilagay sa tabi ko. Bakit ko sasabihin sa'yo? Ang isang itinapon, may karapatan bang pumili? Makipagtulungan ka sa akin. O kaya, Kaya balak mong iwan si MR Park at sumama sa pamilya Yuan? Okay, pwede ko kayong sabihan. Pero ano ang mapapala ko? depende yan sa mood ko. Si Kui Fu, matagal na siyang may koneksyon sa South Korean capital. Yung pagpasok ni Yecha sa ring noon, siya rin ang nagplano niyan. Hindi mo ako niloloko. Nasa ganito na akong sitwasyon. May saysay pa ba kung lolokohin kita? Ito ang draft ng kasunduan na binuo ko kasama si Kui Fu. Kufu? Ang traidor na yan. Sinabi ko na sa'yo ang lahat. Kaya, ano ang plano mo? Para iligtas ang pamilya Hu. May pinangako ba ako sa'yo? Ikaw. Ang lahat ng ito, kasalanan mo. Nung niloko mo si Chen Feng noon, hindi mo ba naisip na mangyayari to? Chen Feng, interesado lang sila sa'yo. Dahil lang sa tingin nila, may pakinabang ka. Kapag nawalan ka na ng halaga, magiging katulad ka rin namin. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Sila ang tunay na utak sa likod nito. Sa background ko at ni Hu Chen noon, wala kaming katiyakan na matatalo ka, na nasa rurok ng kasikatan. Sa huli, kami ay mga piyesa lang. Sa kamay nila, at kayong pamilya Yuan, matagal nang nagpapatakbo ng underground boxing. Hindi sila titigil, hanggat hindi kayo nababagsak. Lahat ng pumipigil sa kanila, na makapasok sa Datsya, ay magiging target nila. Pwede tayong kumilos. Sinira nila ang pamilya mo. Tutulungan mo pa rin sila? Hindi ko sila tinutulungan. Tinutulungan ko ang mga taong nagsisikap sa oktagon. Kung papasok ang South Korean capital, wala na tayong lugar dito. Lahat ng pinag-aralan natin sa buong buhay natin ay magiging walang kwenta. Isulat mo ang tungkol sa pakikipagtulungan mo sa kanila. Isulat mo. Kung maglalaro ka ng kung anong laro, ang dokumentong ito at ang video na iyon ay ilalabas sa publiko. Chen Feng, 3 taon na tayong hindi nagkita. Talagang nagmatur ka na. Salamat sa inyo. Sa nangyari noon, pasensya na. Kung pwede lang, gusto kong bumawi sa'yo. Huwag na, hindi ko kailangan ang sorry ninyo. Pwede ka nang umalis. Tutulungan mo talaga siya? Sino nagsabing tutulungan ko sila? Pero kanina lang. Ang sinabi ko lang, pwede tayong kumilos. Pero yun ay para lang makisali sa pagpasok ng South Korean capital. At saka, ang tamang oras para kumilos ay kakatuluyan ng nalugi ang pamilya Hu. Ano sa tingin mo kung ipapakita ko ang mga litratong ito kay Hu Chen? Ano kaya ang gagawin niya? Kaya mo ba? May nag-deliver po kaninang umaga. Pinapabigay daw po sa inyo. Sino ang nagpadala nito? Sino ang nagpadala nito? Hindi ko po alam. May sinabi pa ba? Wala na po. Ang babaeng ito, kung sino ang makakatulong sa kanya, doon siya lumalandi. Nag-check-in pa sa hotel. Umuwi na po si Maam.
Bakit hindi ka nagpapahinga ng maayos? Hindi ako mapakali. Umakyat ako para mag-stretch. Saan ka galing? Huminto ang kooperasyon ng grupo. Lumabas ako para maghanap ng solusyon. Nakahanap ka ba? O baka sa kama ka nakahanap? Hu Chen. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Nang makita mong wala na akong silbi, agad kang lumandi sa ibang lalaki? Zhang Tsui, ang galing mo talagang maglaro. Hu Chen, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nagsasalita ako ng kung ano-ano. May masasabi pa ba kayo? Sa galaw ninyong dalawa, mukhang malapit na kayo sa isa't isa. Nagkabalikan kayo. Nag-apoy ang pag-ibig ninyo, ano? Gago ka. Umalis ka. Bahay ko to. Umalis ka rito. Zhang Tsui, tandaan mo to. Ang kampiyon ng paligsahang ito ay napili na. Walang iba kundi si Lang Shen. Wala pa ring balita, di ba? Wala pa. Hello. Ano? Ang Hu Corporation ay isinala. Paano nangyari yan? Gusto kang makita ni Amar Park. Nasaan siya? Binabati kita. Nakuha mo na ang matagal mo ng pinapangarap na titulo ng Boxing King. Ang ating kooperasyon ay maaring magsimula na. Kooperasyon? Anong kooperasyon? MR Chen Feng. Nagkasundo tayo, di ba? Tutulungan kitang pabagsakin ang Hu Corporation. Tapos makikipagtulungan ka sa amin. Naku, ang utak ko. Sobrang saya ko lang ngayon. Simula pagkabata, tinuruan ako ng mga magulang at guro ko ng lahat ng bagay. Pero, hindi nila ako tinuruan kung paano maging traidor sa bayan. Ang iyong South Korean Taekwondo GYM. Pwede kang magdakitang gila sa sarili mong lugar. Pero sa Datsya, walang pag-asa. Ang iyong South Korean Taekwondo GYM. Pwede kang magdakitang gila sa sarili mong lugar. Pero sa Datsya, walang pag-asa. Talunan, bakit ka nagmamayabang? Yecha. MR Chen Feng, kaya kong pabagsakin ang Hu Corporation. Sa isang igla, may isip mo kung gaano kalakas ang nasa likod ko, ang pamilya Yuan, na pinagkakatiwalaan mo. Simula ngayon, ay magiging katulad ng Hu Corporation. Isang kapalaran. Ikaw, pag-isipan mo ng mabuti. Talaga? Miss. Bilisan ninyo, tawagan si President Key. Dumating na ang iyong miss. Ang Project Cooperation Agreement na hawak ko ay nagkakahalaga ng 5 bilyon. Ano? 5 bilyon. Si President Kui talaga ay isang veterano ng Yuan Corporation. Ang kanyang koneksyon ay pambihira. Lahat kayo na narito ay matagal nang kasama ko sa trabaho. Sa pagkakataong kumita ng ganito, paano ko naman kayo makakalimutan? Noong panahon ni President Yuan, tuloy-tuloy ang pagkalugi ng kumpanya. Si President Kui ang pilit na sumuporta para lang maging maayos ang mga account. Pero, kung magpapatuloy ito, ang corporation ay tiyak na babagsak. Kaya, iminumungkahi ko na tanggalin si Yuan Chanjin bilang chairman ng Yuan Corporation. At si President Key ang papalit.
Oh. May meeting palang shareholders ngayon? Bakit hindi ko alam? Bini-bini, ngayon ang regular na pulong. Hindi ka naman umattend dati. Kanina lang. Ikaw ang nagmungkahi na tanggalin ako sa posisyon. Ikaw. Ako. Hindi ako. Kahit bigyan ka pa ng 800 lakas ng loob, hindi mo yan magagawa. Tama ba ako, MRQ? MRQ. Bini-bini. Si Wang Hai ay, matagal na rin sa ating kumpanya. Ganyan ka na lang ba bigla-bigla? Mananakit? Hindi ka ba natatakot na mawalan ng loob ang mga matagal mo ng kasama? Takot? Takot ako. Pero mas takot ako sa mga nagtataksil sa amo at kumakain sa sariling plato. Umupo ka. Anong benepisyo ang inalok sa'yo? Ang mga taga-South Korean kapital na yan? Para ipagkanulo mo ako? Anong South Korea? Ang bastos mo. Sinaktan mo ang isang matagal ng miyembro ng kumpanya. Ano ka ba? Si Kuya Yuan ay nakaatay. Ganyan mo ba tratuhin ang matagal na niyang kasama? Ang galing mong umarte. Sayang kung hindi ka mag-artista. Tingnan mo to ng maigi. Dito sa loob, hindi lang ang mga transaksyon mo. Sa Hue Corporation ang makikita mo. Nandito rin ang mga marurumi mong transaksyon sa mga taga-South Korean capital. Kifi, ikaw nataksil ka. Kaya pala pinilit mo kaming. Piliin ka bilang pinuno. Hindi pala para sa ikabubuti ng kumpanya, kundi para pabagsakin ito. Matandang aso Ki, hindi ka naman pinabayaan ni Kuya Yuan. Tapos gagawin mo yan. AMEA. Pinaghirapan ko ang underground boxing GYM na yan. Sa loob ng maming taon. Bakit ko naman ibibigay sa isang batang babae? Nakagaya mo? Hindi ako papayag. Aba, sinaktan mo pa ako. Bakit anong problema kung saktan kita? Ayaw mo? Ayaw mo pa rin? Ang kapal mukhang matandang yan. Sumasakit na ang kamay ko sa kakasuntok. Maganda to. Siguradong masarap sa pakiramdam kapag ipinalo sa katawan. Huwag kang gagalaw. Sige na, susunod na ako. Sabi ko, sasabihin ko na po lahat. Dalhin siya. Kapag nagkamali kang isang salita, bubunutin ko ang isang ngipin mo. Hintayin niyo ang dibidendo sa katapusan ng taon. Ang mga bagay na may kinalaman sa pamilya Yuan ko. Huwag kang makialam. Matandang hukluban. Naglakas loob kang maghangad sa pamilya Yuan ko? Mag-ingat ka sa paglalakad sa gabi, baka multuhin ka. Mag-ingat ka! Hindi ba hindi mo nagawa ang trabaho? Nandyan pa rin ang pamilya Yuan, ah? Tara na. Kuya Feng, nandito ka na. Nahuli ko na siya. Konting takot lang. Sinabi na niya lahat. Anong masamang balak ng mga taga-South Korean capital? Sa pamamagitan ng mga boxing match, pinipili nila ang mga taong susunod sa kanila. Pagkatapos, bibigyan nila ang pondo para palakasin ang kanilang impluensya upang maging alipin nila. Ilang tao na ang nabili nila? Mula sa itaas hanggang sa ibaba, lahat ng kayang bilhin binili na nila. Kung hindi mo lang nako si Hu Chen, sa laban na ito, ang resultang laban na ito ay hindi sana nakalabas sa kanilang kontrol. Siyang nagsabi sa iyo ng lahat ng ito. Kuya Feng, kung may tanong ka, sa akin ka na lang magtanong. Sinabi na niya ang lahat. Pero duda ako. May tinatago si Kifu. Mas malalim ang pagkakabaon nila kaysa sa inaakala natin. Sa loob lang ang kalahating araw, marami nang tumawag sa akin. Pakawalan siya. Pinakawalan siya. Ang daan na pinili natin ay nakakaapekto sa maraming tao. Kahit sino pang maapektuhan, ibabagsak ko sila. Matagal nang kinagigiliwan ng mga dayuhan ang Dacia. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nasisira ang Dacia. Kahit puno ng tinik ang daan, kailangan ko pa ring ituloy ito. Saj, sasama ako sa'yo. Pero kakasimula ko pa lang sa Yuan Corporation. Ang mabilis na aksyon ay panandalian lang. Hindi ito magandang solusyon sa mahabang panahon. At malalim na ang ugat ng South Korean capital. Komplikado ang kanilang mga koneksyon.
Para malutas ang problemang ito ng lubusan, kailangan ng tulong ang aking ama. Ito ay nakuha ko sa bahay ni Kifu. Dahil dito nagkasakit ang aking ama. At hindi na gumaling. Mukhang, minamaliit pa rin natin sila. Kailangan nating dalhin agad ang lason sa sanatorium. MR Park. Walang kwenta. Hindi ba sabi mong handa na ang lahat? Kung hindi ako kumilos para iligtas ka. Buhay ka pa kaya ngayon? Ay, MR Park. Hindi ko rin po alam. Handa na pala si Yuan Tianjin. Kinuha pa niya ang mga transaction records natin sa Hue Corporation. MR Park. Ang babaeng yan ang nagbigay. Wala akong pakialam sa dahilan. Gusto ko lang ng resulta. Bukas, opisyal na magsisimula ang Dragon Slaying Plan. Kung mabibigo yan, alam nyo kung ano ang kahihinatnan. Ang gamot. Kinuha ni Yuan Tianjin ang gamot. Dali, pigilan niyo siya. Hanggat hindi nagigising si Yuan Chengji, kahit anong gawin niya, wala rin siyang magagawa. Ano pa hindi kayo kumikilos? Opo. MR Park, lubos po akong tapat sa inyo. Bigyan niyo lang po ako ng isa pang pagkakataon. Sisiguraduhin kong masisiyahan kayo. Tingnan na lang natin ang iyong pagganak. MR Park, kayo na po ang bahala. Maghihintay ako sa labas. Magmaneho na. Binibining Yuan. Hindi mo inakala na dating ang araw na to, di ba? Kifu, matandang aso ka. Mukhang noong huli kitang. Binugbog ko lang pa. Sugod. Huwag ninyong palalampasin kahit isa. Binibining Yuan. Nagkita ulit tayo. Umalis ka. Binibining Yuan. Huwag ka nang magpumiglas. Ang mga kasama ko ngayon ay mga eksperto sa taekwondo. Kung matalino ka, ibigay mo ang bagay na yon. Kung hindi, hindi ka makakaalis dito. Anong bagay? Wala akong pasensya para sa'yo. Ibigay mo ang gamot. Mali ang pinuntahan mo. Wala sa akin ng gamot. Si Kifu ay dinukot. Siguradong alam nila kung anong nangyari dito. Bukas, malaki ang magiging galaw ng South Korean capital. Babantayan nila ang bawat galaw ko. Kailangan nating ipadala ang lason sa sanatorium para mabigyan silang tamang gamot at magising ang aking ama. Wala sa kots. Wala rin sa pamilya Yuan. Saan mo itinago ang gamot? Gusto mong malaman? Kaya kitang sipain hanggang mamatay. Dakpin niyo siya. Dalhin niyo siya kay MR Park. Tingnan natin kung gaano katigas ang dila mo. Nagmamadali ka yata. Saan ka pupunta? May gagawin ako ngayon. Wala akong oras para sa'yo. Umalis ka. Naku, malas naman. Marami akong oras ngayon. Ang mga utang mo. Ngayon, pag-uusapan natin ng maayos. Ako, hoy, Pinapayuhan kitang maging matino. Kuya Feng, bakit ka nandito? Tigil. Langshen. Talaga bang inisip mong mahalaga ka? Sa aming paningin, hindi ka man lang aso. Ha ha ha. Pinapayuhan kitang pag-isipan mo ng mabuti.
Sa harap ng ganap na lakas, anumang paglaban ay walang saysay. Masyado pang hilaw ang mga gimmick mo. MR Park, natagpuan ng gamo, kay Chen Feng mismo. MR Park, alam ko na noon pa na si Chen Feng. Hindi siya tapat na makikipagtulungan sa inyo. Matagal na siyang kasabwat ng pamilya Yuan. Magkasabwat na sila. Ako lang, ang buong pusong tutulong sa inyo para makumpleto ang Dragon Slaying Plan. Kung bibigyan niyo lang ako ng isa pang pagkakataon, magiging alipin niyo ako. Walang reklamo. Magaling. Mula ngayon, sumama ka kay Yecha. Salamat, MR Park. Hinahangaan kita, kaya mong palitan ang posisyon niya. Hindi maganda ang pagiging tao. Mas gusto pang maging aso. Hindi ko pa naisip na magbago. Emie, Ang daldal mo, hindi ko alam kung ang galing mo sa kamao, ay kasing galing ng dila mo. Siong Juan. luma na ang mga bagay sa Dacia. Kami ang mga malalakas na sumusunod sa panahon. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin, para hindi ka mamatay. Natalo silang Shen ng South Korean martial arts. Ito ay tiyak na isang mainit na balita. Ang daming arte. Malakas. Ang galing mo lang sa salita. Ah, sabay-sabay kayong lumaban. Ito ba ang inyong diwa ng samurai? Chen Feng, mag-ingat ka. Isang grupo lang kayo ng mga mahihina. Iyan lang ba ang kaya ninyo? Gusto niyo pang pasukin ang Dacia? Kasuklam-suklam. Kung matapang ka, labanan mo si Chen Feng ng isa-isa. Sabay-sabay na nga nagnanakaw pa ng atake. Anong klaseng galing yan? Manahimik ka. Sa wakas, hindi ka na nakapaggigil. Inaamin kong minamaliit kita noon. Ang matalo sa aking paanan, dapat mong ipagmalaki. Chen Feng! Emie, Madaling talunin. Ay naku, si MR Park ay isa sa ilang mga master ng Sham TA Dan Black Belt sa South Korea. Ang talunin ka ay paang pagpisil lang ng langgam. Manahimik ka. Kifu! Ikaw na traidor na nagbebenta ng sarili. Kung makakalabas lang ako, ilulubog kita sa ilog. Inaakala mo pa rin na ikaw ang Miss Yuan? Hindi ako natatakot sabihin sa iyo. Ang pamilya Yuan ninyo ngayong gabi ay mawawala na. Sino ang lulubog? Hindi pa natin alam. Uy! Tumahimik ka. Manahimik ka. Hindi pa ako bumabagsak. Masyado pang maaga. Para magbigay ng acceptance speech, di ba? Atayin mo siya. Atayin mo siya para sa akin.
Nagsisisi ako. Kung magtutulungan tayong dalawa, double ang komisyon. Lahat sayo. Lahat ng kita ng boxing GYM, sayo. Kung magsasama tayo, siguradong kikita tayo. Nang malaki. Tigilan mo. Kung galawin mo si MR Park, papatayin ko siya ngayon din. Bitawan mo siya. Pakawalan mo siya. Kapag nagtagumpay ang Dragon Slaying Plan ni MR Park, at bumagsak ang pamilya Yuan, sa panahong iyon, natural lang na pakakawalan ko siya. Hindi pa ngayon. Naglalaro ka sa apoy. Huwag kang makunwari dito. Ano kung naglalaro ako sa apoy? Matagal ko nang tinitiis ang pamilya Yuan ninyo. Ang imperyo na pinaghirapan kong itayo. Bakit ko ipapasa sa isang? Ang batang babaeng yan na wala pa sa gulang. Ibibigay ko sa'yo? Bakit naman? Kung ayaw ibigay ng pamilya Yuan, kukunin ko na lang mag-isa. Hindi lang ang underground boxing GYM. Lahat ng sa pamilya Yuan, kukunin ko. Sir, may problema po. Biglang tumawag ang ilang kasosyo at sinabing, ititigil na nila ang kooperasyon. Ano? Anong nangyayari? Hindi maganda. Biglang pinasa ang mga boxing GYM sa iba't ibang lugar. Pinalabas kaming lahat. MR Park, hindi ba sinabi mong walang palya? Bakit nangyayari ito? Dahil sa akin. Kifu, itinuring kitang kapatid. Pero pinagtaksilan mo ako. Impossible. Malinaw na napigilan ko ang gamot. Ikaw, Paano mo nagawa yan? sino ang nagsabi sa'yo? Nagamot ang laman ng bote na yon. Ano? Kayo pala. Kayo. Ikaw. Tay, ang boteng ito ng gamot ay napakahalaga. Siguraduhin mong ligtas siyang makakarating. Binabantayan ako ngayon. Hindi ligtas ang ate ko kahit saan. Ikaw lang ang wala pa sa kanilang paningin. Chen Feng, huwag kang mag-alala. Ihahatid siya ng katay ng ligtas. Magkapatid tayo sa loob ng maraming taon. Hindi ko inakala na ang huling magtataksil sa akin ay ikaw. Ako, si Kifu. Kailan pa ako naging kaibigan mo? Isa lang akong piyesa sa ilalim mo, na kaya mong paglaruan. Hindi ako papayag. Akawalan mo ang anak ko. Kung hindi, hindi ka na makikita ng buo. Kahit mamatay ako ngayon, hihilahin ko kayo pababa kasama ko. Arestuhin silang lahat. Ako ang South Korean capital. Anong karapatan mong arestuhin ako? Dahil sa pagbabanta mo sa seguridad ng Daxia. Dahil lang sa isang iyan. Huwag ka nang umasang makakalabas ka pa sa buong buhay mo. Huwag ka ring umasang may tutulong sa iyo. Dahil sila, malapit na rin silang makulong para samahan ka. Ayos ka lang ba? Kumusta? Ayos lang ako. Mabuti naman. Nasaan ang ate ko? Nandyan lang siya. Nasaan siya? Naku, Hu Chen. Tara na, kung magpapabagal-bagal ka pa, hindi ko masisiguro kung anong magagawa ko. Bitawan mo siya. Huchen, basura ka talaga. Habang buhay kang. Yuyura ka ng kapatid ko. Anong sinasabi mo? Dahil lang nakasama mo ang pamilya Yuan, darating ang araw, paluluhurin ko siya. Sa harap ko. Hu Chen, bitawan mo ang ate ko. Chen Feng, ikaw ang may kasalanan. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Kaya ako naging ganito. Kung alam ko lang, dapat noon palang paglabas mo. Hu Chen, kumalma ka muna. Pakawalan mo muna ang ate ko. Umatras kayo. Umatras kayong lahat. Lumuhod ka. Xiao Feng. Huwag. Chen Feng. Hu Chen. Huwag kang sumobra. Lumuhod ka. Huwag mong saktan ang ate ko. Luluhod ako. Chen Feng. Anong wolf god? Pinapaluhod kita. Hindi ka pa rin baluluhod ng maayos? Ano bang meron ka? Zhang Tzu, MR Park, Pamilya Yuan. Bakit ikaw lang ang nakikita nila? Bakit? Pinaghirapan kong maging aso para sa matandang iyon sa loob ng 3 taon. Dahil lang sa pagdating mo, sinipa niya ako palabas. Ang Huo Corporation na pinaghirapan kong itayo, nagkawatak-watak sa isang gabi. Sabihin mo sa akin, bakit? Hindi ko sila kailanman kinasabwa. At hindi ko sila kailanman kakasabwatin. Huwag kang magkunwari na malinis dito. Nakipag-ugnayan ka lang sa panganay na anak ng pamilya Yuan. At nakakuha ka ng pera at babae. Ang galing mo talagang magplano. Huwag mong isipin na lahat ay katulad mo. Ang pagmamahal ko kay Chen Feng ay sarili kong desisyon. Akawalan mo na si 8 Ma Chen. Kung hindi agsisisihan mo ito habang buhay. Wala akong takot mawala dahil wala naman akong hawak. Sige, sabay-sabay na tayong maglaho. Ika. 8 Ma Chen. Ayos ka lang ba? Ako ang nanakit sa kanya. Umalis na kayo. Wala kayong kinalaman dito. Chen Feng, may napakahalaga akong tanong. Nais kong itanong sa iyo. Maaari mo ba akong sagutin ng seryoso? Anong tanong? Sa puso mo. Mahalaga ba ako o hindi? Mahalaga pa ba ang tanong na yan? Siguro para sa iyo, hindi na mahalaga. Pero para sa akin, napakalaga. Dati, wala kang katulad.
Ikaw mismo ang nagtapon ng lahat ng ito. Ngayon, para tayong estranghero, huwag na tayong magkita pa. Patawad. Patawad. Si Zhang Sui lang ang walang katulad sa puso mo. Paano naman ako? Nakalipas na yan. Hindi. Gusto ko rin. Ngayon, sa buong mundo, sa lahat ng dako, wala nang makakatalo sa'yo. Sige na nga, pinapatawad na kita.